Kausap ako, si Boss. Katakutan, ha? Tumatawag yan. Huli. Hindi, kasi ginagano ko para may reason akong mag-ganon. Kasi si Mego kasi kanina nag-iinat, bigla na may gagawa. Mabuhay! Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes at 3 ng Marso taong 2014. Kaganda-ganda. Titin. Simula na po ng pagbabago. Dinay ka pa, ikaw yun. Simula ng pagtahak sa tweed na landas. Ikaw yun. Samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Tapos na ang New Year, huwag ka nang magpasabo. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Hindi ako nagtataka, Meg eh. Ano? Ngayon ako nakakita ng may itsurang babae, dalaga. Cowgirl ako, no? Ayun naman pala. Sinagot ko na kung bakit. Kaya hindi ka nahihiya. Kahit maraming tao. Ito mo ang... Yan yung paborito. Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Mga local at foreign boxing analysts naniniwalang mahihirapan si Timothy Bradley kay Manny Pacquiao sa kanilang rematch. Kampo ni WBO Super Bantamweight contender Genesis Servania ibinaling na ang atensyon sa World Title Challenge. Barangay Ginebra, San Miguel. Wagi kontra sister team na Sandy Coffee Mixer sa tune-up bago ang PBA Commissioner's Cup. Blackwater Sports Elite, determinadong bumuo ng title contender na koponan sa PBA. Tony Parker-led San Antonio Spurs. Lalong tumibay ang kapi sa solo second spot sa Western Conference standings. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa TCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, malaki ang paniniwala ng mga local at foreign boxing analysts. Papa na si Timothy Bradley kay Manny Pacquiao sa kanilang rematch. Ito'y dahil sa pagbabalik ng todong focus sa ensayo ng 35-year-old Sarangani Fighting Pride na sariwa mula sa pag-ani ng lopsided unanimous decision victory kontra Brandon Rios noong Nobyembre. Ang kabuuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Hindi madaling kalaban sa rematch si Manny Pacquiao. Ayon kay former world lightweight champion Ray Boom Boom Mancini, hindi pwedeng ipagmalaki ni Bradley ang improved game kahit patinalo niya si Juan Manuel Marquez noong 1 taon. Hirit ni Mancini, ang dalawang knockdown sa dinana si Bradley kay Russo Provodnikov ay isang mabigat na scouting report na maaaring pag-aralan ng Team Pacquiao. Right hand left for Provodnikov. Sa panig naman ni longtime HBO ringside scorer Harold Lederman, ang impresibong performance si Pacquiao kontra Brandon Rios noong Nobyembre ang dapat katakutan ni Bradley. And at the moment, Bradley... Hard left hand by Pacquiao down the pipe. Samantala, sang-ayon naman si sports radio anchorman Renato Lirio sa pananaw ng dalawang batikang American analysts, lalo pat malaki anya ang in-improve ni Pacquiao sa aspeto ng ring IQ at caution. Very clear, mananalo dyan. Whether it's by knockout or by decision, dapat by decision, panalo rin niya kung dumating sa card. Kasi nga, maganda yung training ni Manny Pacquiao. Ang challenge ni Manny Pacquiao ngayon talaga dapat i-knockout niya si Timothy Bradley. Kasi by doing so, he will be making a big statement. Kung decision lang at kung close pa, he will not be making a big statement. He should knock out Timothy Bradley para mahamon niya, aminin natin sa hindi, yung level ni Floyd Mayweather Jr. Kasi kung gagawin natin base yung mga pay-per-view base, malayo na talaga ang Floyd Mayweather Jr. sa kanya. Kung manakaw din Timothy Bradley, titigil siya. Ang rematch ni Pacquiao at Bradley ay tinakda sa April 13 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, ibinaling na ng mga handlers si WBO Super Bantamweight contender Genesis Servania ang atensyon sa World Title Challenge. Ito'y matapos sa umanya ang 22-year-old Alajim Pride ng 12-round technical knockout kontra Venezuelan toughie Alexander Munoz noong Sabado. Narito ang report ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Handa nang lumaban para sa isang world title fight si undefeated super bantamweight prospect Genesis Servania.
Ito ang tiniyak ng promoter ni Cervania na si Michael Aldeguer sa panayam ng PTV Sports. Ibinunyag ni Aldeguer na minsan nilang ibinigay ang pangalan ni Cervania nang magtanong sa kanila ang kampo ng Golden Boy Promotions para ilaban kay current World Boxing Council Super Bantamweight Champion Leo Santa Cruz ng Mexico. You know, then it depends really also on the opponent, on who's the world champion. Now, right now, everybody knows that the world champion of his weight division is Rigondeaux. I mean, guy that is so difficult to fight, and even a fighter with the caliber of Donaire was having a hard time. When I say he's ready, yes, he could be ready for different world champions. Nagtala ng impresibong 12-round technical knockout win si Cervania laban kay former 3-time World Super Flyweight Champion Alexander Munoz ng Venezuela noong Sabado sa Soler Resort in Pasay City. Ani Aldeguer, nakita nila ang malaking improvement sa estilo ng 22 anyos na Bacolod native na si Cervania sa nasabing panalo kontra Munoz. And that's why he's becoming a puncher now. People say, well, how can he? But we always thought he was, because even in the amateur, he had the punch, but he was more of a technical fighter that was okay. Because some fighters, they have to learn to understand that, you can become a puncher. May unblemished record ng 24-0 with 10 knockouts. Si Cervania ay rated number 3 ng World Boxing Organization sa Super Bantamweight class, kasunod din na top contender Chris Avalos ng Estados Unidos at second-rated Nonito Donaire Jr. Si undefeated Cuban champion Guillermo Rigondeaux ang kasalukuyan naghahari sa WBO Super Bantamweight class. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball. Kumpiyansa ang coaching staff ng Barangay Ginebra San Miguel na makakaya nilang makipagsabayan sa mga tigasing karimal sa papasok na PBA Commissioner's Cup. Ito'y dahil sa impresibong performance ni Leon Rogers na nagdala sa Ginebra sa back-to-back victory sa mga tune-up. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Malaki ang tiwala ni Ginebra import Leon Rogers na malayo ang mararating ng kanilang koponan ngayong PBA Commissioner's Cup. Sa dalawang tune-up games na ipanalo ng Ginebra, nakapana agad ni Rogers ang sistema ni head coach Ato Agustin kahit na halos isang linggo pa lamang ito nag-iensayo para sa Gin Kings. Ayon kay Rogers, chemistry o ang pagiging pamilyar sa kilos ng bawat isa ang dapat na lamang nilang tutukan upang may sakatuparan ng isang matagumpay na campaign sa darating na conference na magbubukas ngayong Miyerkules. When you bring a group of guys together this talented, I think one of the things that you have to make sure that everybody is buying into the system, and I think the coaches are doing a good job as far as making sure everybody is doing that. Sa tune-up game nito noong Biyernes sa Green Meadows, dinomina ng Ginebra ang Air 21 Express 103-95 kung saan kumamada si Rogers ng 29 points. Lunes ng umaga sa Ronak Gym, pumutok naman ng 39 points si Rogers in 103 victory ng Ginebra laban sa Philippine Cup champion Sunmig Super Coffee Mixers. Ngunit hindi naglaro para sa Mixers ang kanilang regular starters sa sina Rafi Rivas, Joe Devance, James Yap, PJ Simon, Mark Pingris at Mark Baroka. Wala din si Coach Tim Coe na pinagbakasyon muna kasama ang nasabing mga starters. Ang conference debut ng Ginebra ay sa Biyernes laban sa Barangco Bulls sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, isang competitive team ang binubuo ngayon ni Cosmetics Tycoon Yoseldo C. Ito ay matapos na magsumite siya ng letter of intent sa PBA noong Biyernes. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimlat. May sapat na budget ang Blackwater Sports Elite para makabuo ng title contender na koponan sa PBA. Ayon kay team owner Yoseldo C, pumapalo sa 200 million pesos kada taon ang ginagastos ng kanyang kumpanya sa advertisements at plano niya na ilaan ang bulko nito sa kanyang PBA bulk. We have our budgets ready already for this endeavor. We will just shift some of the funds and budget to Blackwater, and we know this investment will reap big fruits for us in the coming years. So we are not worried, but we are very excited on this new venture. We will just shift the funds from our regular marketing fund to a portion will be shifted to the PBA.
Hindi rin itinanggi ni C ang katotohanan ng ginagamit niyang inspirasyon sa pangarap na maging PBA team owner ang tagumpay na tinatamasa sa liga ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa nakalipas na 3 seasons, isa ang Rain or Shine sa mga highly competitive teams sa liga. One day we'll be there one day, like Rain or Shine or Red Bull, our old colleagues in the PBL. So you want to be like the new Rain or Shine boss? Sana. Ipinagmalaki rin ni C ang malakas na benta ng kanyang kumpanya na bukod sa mga makeup at beauty products ay mayroon rin silang mga ready-to-wear merchandise at home products. Sakali natanggapin bilang pinakabagong miyembro ng PBA, 100 million pesos ang ibabayad ni C bilang franchise fee sa liga. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Balik tayo sa local sports scene. Matapos ang second leg ng 2014 National Youth Chess Championships, plano ng National Chess Federation of the Philippines na palawakin pang lalo ang kanilang grassroots development program. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Mary Grace Salave ng Polytechnic University of the Philippines. 4 na mga bagitong wood pushers ang puminang sa second leg ng 2014 National Youth Chess Championships sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila kahapon. Dinumina ni Daryl Samantila at Kyril Mordido ang under-15 category, habang sina Daniel Quizon at Darlene Villanueva naman ang nanggibabaw sa under-11 category. Mga parents, kasi sila po yung nagdala po sa akin dito sa sa tournament na to, tsaka gumaling din po ako dahil po sa kanila. Samantala, inanunsyo naman ni Tournament Director Jason Gonzalez na plano ng Federation of the Philippines na palawigin pang lalo ang kanilang grassroots development program. That we want to accomplish is magkaroon tayo ng Grandmaster na babae. We produced the first international master na babae, woman international. Ang national finals na National Youth Chess Championships ay itinakda sa buwan ng Hunyo. Para sa PTV Sports, Mary Grace Salave, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, lingid po sa kaalaman ng mga fans, may isa pa hong kumpanya bukod sa Blackwater Sports ang nauna nang nagpasa ng letter of intent para sumali sa PBA. Ito po ay ang Kia Motors Philippines sa matagal nang sumusuporta sa mga international sporting events. Narito ang report ni Ms. Chelsea Solivan ng University of the Philippines, Diliman. Bukod sa Blackwater Sports, may isa pang malaking kumpanya ang nagpahayag na interes na sumarid sa PBA. Ito ay ang Kia Motors Philippines na noong isang linggo ay matahimik na nagpasa ng letter of intent para maging bahagi ng 40th season ng Asia's first Play for Pay League. Ayon kay PBA Commissioner Chito Salud, salamin sa mainit na interes ng iba't ibang kumpanya ang nabubuhay na passion sa liga. Sa nakalipas na 3 seasons, consistent ang PBA sa pagtala ng bagong record sa takilya at television rating. Dahil dito, todo papuri si Salud sa interes ay pinakita ng Kia Motors, na isa sa biggest sports supporter sa buong mundo. Bukod sa Australian Tennis Open, sumusuporta rin ng Kia Motors sa mga major football events at dati rin silang major sponsor ng National Basketball Association o NBA. Ang applications ng Kia Motors at Blackwater Sports ay nakatakdang talakay ng PBA board sa Webes. Para sa PTV Sports, Chelsea Sullivan, University of the Philippines, Diliman. Sa powerlifting, dahil po sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga partisipante ng taunang National Powerlifting Bench Press Championships, naniniwala ang mga organizers na malaki ang kinabukasan ng sport sa bansa. Nagbabalik si Ms. Carmela Sison ng Polytechnic University of the Philippines. Si Ronel Nerza ang kumilang ng husto sa katatapos na National Powerlifting Bench Press Championships sa Novaliches, Quezon City. Bumuhat si Nerza ng na 31.5 kilograms upang pagharian niya ang boys developmental category. Nahirang na best lifter naman sa girls side si Ariel Cardano. Bukod kina Nerza at Cardano, nagpakitang gilas rin sa kompetisyon sina University of the East Bets, Joshua Mangandi at Patricia Rosario na kapwa nagwagi sa sub-juniors category. Ayon kay Tournament Director Edro Cardano, layo ng kompetisyon na mabigyan ng sapat na exposure ang lahat ng mga powerlifters sa bansa. Although hindi siya ganun kakilala for asa ngayon, patuloy pa rin naming pinapataas ang advocacy namin, pinagpapatuloy namin ang advocacy namin para mas umunlad ang sport,
mas dumami ang players at mas lumaki ang funds namin para mas marami pa kami masuporta ang athletes na ilalaban sa mga Asian tournaments and international tournaments. Umabot sa mahigit 100 powerlifters ang nagpartisipa sa 2-day event. Para sa PTV Sports, Carmela Season, Polytechnic University, Philippines. Handang ilabas si Rainer Shine Elasta Painters guard Polly ang todong angas kapag napabilang siya sa FIBA World Cup bound Gilas Pilipinas team. Ang 6'1" Tondo Manila Pride ay isa sa 3 PBA cagers na naimbitahan ni National Coach Chot Reyes. May report si Ms. Carmela Season ng Polytechnic University of the Philippines. Nangako si Rainer Shine Elasta Painters guard Paul Lee na ilalabas ang mas matikas na sarili kapag pinalad siyang mapili bilang bahagi ng Gilas Pilipinas national team. Kasama sina Jared Dillinger at Marshall Lassiter, si Lee ay kabilang sa 3 PBA cagers na naimbitahan sa Gilas pool ni National Coach Chot Reyes. Siyempre masaya sa na na-invite ako doon. Siyempre, laking bagay doon sa akin. Kahit na wala pa yung final world lineup, yung naimbitahan ka lang doon sa pool na para mag-practice para sa kanila. Masaya. Toughness at high basketball IQ ang sinasabing dahilan kung bakit nakonsidera ang 6'1" Tondo Manila Pride na mapabilang sa national. Siguro natuwa sila sa ginawa kong performance noong finals. So, siguro yun yung dahilan. Siguro yung hard work ko. Saka yung gusto ko talaga manalo. Siguro. Samantala, labis na ikinatuwa naman ni Rainer Shine Team co-owner Raymond Yu ang pagkakasama ni Lee sa Gilas Pool. Naniniwala si Yu na taglay ni Lee ang tapang, puso at tibay ng dibdib para makipagbanggaan sa mga pinakamahuhusay na dribblers sa buong planeta. Tutuwa ako na, kasi may katawan talaga siya eh. Kaya niyang absorb yung mga bunggo. He is what you call deceptively slow. But he's very crafty. Ang Gilas Pilipinas ay kasalukuyan nagpreprepara para sa kanilang partisipasyon sa FIBA World Cup sa Spain sa Agosto at sa Asian Games sa Incheon, South Korea sa Setyembre. Para sa PTV Sports, Carmela Season, Polytechnic University of the Philippines. Sa automobile race, ngayong buwan inaasahang makukumpara listahan ng 16 na local at foreign drivers na magpapartisipa sa Asian V8 Championship Series ngayong taon. Itong weekend ay nagsagawa ng test drive sa Batangas Racing Circuit ang ilang NASCAR drivers. Kabilang na rito si Phil-American Don Pastor. Ito ang tinutukan ni Ms. Keisha Halili at narito ang kanyang report. Malaki ang paniniwala ni Phil-American NASCAR driver Don Pastor na makakayang duminahin ng mga local drivers ang Asian V8 Championship Series na gaganapin sa bansa simula sa susunod na buwan. Sa test drive na isinagawa sa Batangas Racing Circuit nitong weekend, tunay na namangha si Pastor sa pag-angat ng popularidad ng car racing sa bansa. Kwento ni Pastor, madaling matututunan ng mga Pilipino ang pagmamaneho ng NASCAR na mas challenging umano kaysa sa ibang uri ng mga race cars. Na-excite nga ako eh. Yung umalis ako ng 2010 sa Philippines, walang participants. Tapos na yun, over 300 participants. Nakakagulat na ang daming tao palang mahilig sa racing dito sa Philippines. It proves na ang Pinoy actually mas kaya pa nga natin kasi mas magaling tayo kasi sa mga international driver. Samantala, pinayuhan naman ni Chinese auto racing driver Joe Mercy ang mga nagnanais na sumali sa Asian V8 Championship Series na pag-aralang mabuti ang NASCAR dahil ito aniya ang magsisilbing sukatan ng galing ng isang race car driver. I think novices, it's going to find it very, very hard to jump into these cars and put in a good lap time immediately. I think that's going to be a great big challenge. Obviously, it's all down to mileage again, and you need to have special coaching and testing before you can really put the hammer down in these cars. Ngayong buwan, inaasahang makukumpleto ang listahan ng 16 na local at foreign drivers na maghahagaran sa pakarera na may basbas ng Philippine Formula Autosports Foundation Incorporated. Layunin ng Asian V8 Championship Series na magsisimula sa Abril na ibalik ang Pilipinas sa mapa ng car racing sa mundo.
Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, ang koponan po ang namayani sa 4 na kategorya ng katatapos na Race to Race Dragon Boat Competition sa Manila Bay. May layuning makalikom ng pondo para sa pagpapalinis ng Pasig River. 16 na teams ang nagpartisipa sa one-day event na ito. Para sa detalye, narito pong muli si Miss Keisha Halili. Pinagharian ng Taytay Boys team ang Men's Open Division ng Race to Race Dragon Boat Competitions sa Manila Bay kahapon. Sa clocking na 1 minute and 11.56 seconds, tinalo ng Taytay Boys na halos 2 segundo ang runner-up ng Laguna Rapid Paddlers, habang ang Philippine Dragon Boat Rowing Team naman ang kumumpleto sa podium. Bukod sa Taytay Boys, kuminang rin sa one-day race ang Philippine Navy na nag-reign na sa Women's Open Division sa clocking na 1 minute and 38.86 seconds. Philippine Marine Corps na namayani sa mixed event sa oras na 1 minute and 16.33 seconds. At San Beda na nangibabaw naman sa Novice Collegiate category sa oras na 3 minutes and 1.99 seconds. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Fiat University CEO Francisco Segovia na layo ng kompetisyon na makalikom ng pondo para sa pagpapalinis ng Well, this event is basically a way of Fiat University supporting the efforts of to the rehabilitation of the Pasig River and to increase the awareness of the importance of the Pasig River. Sa panig naman ni Pasig River Rehabilitation Commission Executive Director Ronald Nagit, teamwork ang kailangan para tuluyang maibalik ang kalinisan ng Ilog Pasig. As we all know, yung Dragon Boat represents a team. Yung paglilinis ng Pasig River, hindi yan kaya gawin ng isang tao nor ng isang institusyon. Ang makakalinis nan ay tayong lahat through our team efforts, which is collaboration in reviving our river. 16 na koponan ang lumahok sa one-day event. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng UP ROTC-2014 nitong weekend. May layuning makalikom ng pondo para sa mga disasters. Halos 1,000 runners ang nagpartisipa sa one-day charity foot race. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Kapwa nagpamalas ng lakas sina University of the East student Richard Salano at Kenyan runner Susan Jebutay sa second edition ng UP ROTC-2014 sa UP Diliman, Quezon City. Pinagharian ni Salano ang men's 10-kilometer race sa clocking at 28 minutes and 40.35 seconds, habang si Jebutay naman ang nag-reina sa disc side sa oras sa 33 minutes and 11.95 seconds. Parang nasa international competition ko na rin. Gusto ko sana magpatuloy po yung ganda nilang programa. Tapos sa mga estudyante naman po, patuloy din sila sumali kasi maganda to sa katawan. At nakakatulong pa sa nangangailangan. Even to organize as my chance, you would not know. Organizing is very nice. Inorganisa ng UP Vanguard at UP Department of Military Science and Tactics, layan ng one-day race na makalikom ng pondo para opisyal na maitatag bilang Center for Disaster Relief Operations ng UP DMST. So it's really an improvement. We can see that participated in the run. Halos 1,000 runners ang nagpartisipa sa one-day charity race na kinatampukan ng 3 kategorya, ang 2-mile, 5-kilometer at 10-kilometer events. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Wow, charity race. Kaya nga, sa UP. Maganda rin yung ganun no? Para na-encourage yung mga estudyante, yung mga school. So, ang daming dumalo sa event. Yun. Yun ang talaga mas nakaka-inspire. Naging supportive. Anyway, mga text, email, Facebook at Twitter messages po ninyo. Kasama ang atin pong iniidolo. Oo, idol. Senior yan eh. Senior natin. Pinaka-senior po sa amin yan. Dennis Principe sa pagbabalik na... Yan yung paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports, yes. Gusto niyo sa gitna? Hindi, mamaya darating si Paring Snow. Oo nga, nawawala siya ngayon. Bakit kaya? Paring Snow, dyan lang yan. Hindi kausap lang. Alam mo naman yung mga nabibigay sa atin ni Paring Snow bago eh. Oo. Mga dumarating ng mga bagong teams dyan sa PBA. Oo, ang dami ngayon, no? Ang daming interested. Oo, yung mga... Ay, ako pala si Dennis Principe. Welcome. Thank you. So, sure, letter of intent pa lang si Kia at saka si Blackwater. Oo, yung dalawa, letter of intent. Signifying their intention to join the PBA in a formal
manner. Oo. Yun yung first step nga daw. So, ayun, nagpo-Florida daw. Oh, standby. Okay. Para akong ano nito, kasi manalo. Ganito nagsimula. Ganyan nagsimula yun, di ba? Standby. Oo nga. Kanina ka pa sinastandby ni Kuya Benru. Oo naman, may kausap ako sa labas eh. Okay. Direct, ako na rin ng floor director ha. Okay. Yung ano na. Yung ano na, yung paano sila magte-text. Paano sila mag-join sa ating kwentuhan? Direct, pakiroll. Yeah. Just follow us at facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports. Pwede nyo rin kami i-email via ptvsports@mail.ptv.ph or i-text nyo kami. Just type in radio space SR space in space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag ikaw ay Smart Talk and Text at subscriber. Okay, sabi ni Direk, Meg, galing-galingan mo pa rin ng konti. Galing-galingan mo pa, ha? Medyo mabagal, eh, ha? Ikaw yun. Okay. Bibilisan ko pa. Tapos, lipat ka na, switch ka na, magbasa na kayo agad ng tanong. Okay. Lipat. Okay, game. Ano sinasabi ng Hindi ba dapat puro senyaris ka? Oo. Hindi. Wala kang contribution Kailangan dapat nandito tayo. Basa na agad. Jason Rubio. Kuya Dennis, pinapabasa ka. Oo ba? Ito na. Sir Idol Snow at Idol Dennis at gandang Nicole at Meg at Mishi. Ito yan, ha? Sino po nanalo sa tune-up ng BGSM at San Mig Coffee at nakailan po point si James Forrester? Bakit di po nakapaglaro ang Twin Tower ng BGSM? Ganda naman ang suot ni Meg at Nicole. Nakita niyo yung suot ni Nicole? Ay. Wala si Nicole. At pakibati si Jessie San Juan, nanay ko, Maria Rubio, Hiner Rubio, Jason de Guzman, Cheryl Salgado, nanonood kami. Now, thanks po. Nanonood ka nga dahil wala si Nicole. 116-103. 116-103. Bakit wala si... Ilan si Forrester? Si Forrester, hindi ko nakita eh. Pero maraming ginawa eh. Maraming ginawang palakpak ito sa... Si Dennis nag-cover doon kanina. Wala si Greg Slaughter dahil na food poison. Pagkatapos si... In other words, nag-show eh. Show eh. Tapos? Si Japet Aguilar, plantar fasciitis. Alam mo yan. Sa ilalim ng paa yan. Plantar fasciitis. Flor D, kaya ano? Explain niya. Sa ilalim ng paa. Ang plantar fasciitis po dito, sa ilalim dito, masakit yung buto doon. Pakita mo yung paa mo, Meg. May kalyo-kalyo. Kailangan may kalyo yun eh. Sa'yo, di ba, itinitwitter mo pa yung Instagram, yung feed mo. Yung may... Paa mo yun eh. Paa mo yun, may bakil kang. Direct, nawala ka. Yan na. Okay. Okay. Okay, teka. James Forrester. Ayun o. 1, 2, 3, 4 quarters. Wala. Wala. Kailan na shoot niya? Wala eh. Kailan na? Pero naglaro. Forrester. Nakashoot ba siya? Walang... Direct. Pero naglaro siya. Hindi. Naglaro. Naglaro siya, nakita ko na. Pero nakashoot. Sa round robin, sa warm-up. Hindi, pero hindi siya nakashoot. Wala nga. Wala siyang basket. Okay, sa warm-up nga lang nakashoot. Si John Wilson, nanonood ngayon. Idol. Hey, man. Nanonood ako ulit. First time ko ulit makapanood ng show mo. Tumataba tayo, ha? Yun. Sabi yun. Meralco. Hindi, kasi to, maluwag lang yung damit ko. Large yun ako. Kita nyo nga ang luwag, oh. Magbigay ka pa ng Si Patrick Aquino, tsaka si Gilbert Loa. Magkakasama to, tsaka si Boy Cruz. Ay, si Boy, Sablan. Tsaka si Junji. Sige, i-defend mo ang sarili mo. Ang laki. Malaki to eh. Boss Joseldo, malaki. Binigyan na sa akin to, suot na to ni Coach Leo Isake. Anyway. Lalo sa akin. Meron daw, question, nag-text kay Direk Leo. Bakit daw sa FIBA allowed ba yung mga NBA players, mga professional? Ano? Sa FIBA. Na maglaro sa FIBA. Yes, allowed po sila. Kasi, since 1990, I think. Hindi, before pa yung Olympics. Kasi nag-Beijing, remember? Na-institutionalize Beijing na. Games. 1990. 1990, Beijing. Since that year, naging open basketball policy. Sa akin, tennis. Tennis, just recently, about 10 years ago, pinayagan na rin. Si PJ Empas doon open basketball policy. Open policy. Ibig sabihin, bahala kayo. Basta taga sa inyo. Ang hindi na lang talaga na majors event, yung boxing. Hindi pa ina-allow. Pero parang medyo papunta in a subtle way. So, hindi pwede NBA players doon? Hindi pwede. At saka yung tennis player. Hindi rin pwede ron. Tanong ni Direk Leo yan, ha? Ay, hindi Yung sa NBA, si Kendall Gill, nag-boxer rin. Oo nga pala. Yun. Naging matagumpay naman siyang boxer. Yan. Sige na, Meg. Tama-tama para magsalita ka naman. Paano ni Direk? Si Meg, pagsalitain mo si Meg. Sabi na ganun. Oy, si Meg pala nagbebenta na rin ng produkto to, ha? Ano yung mga binibenta mo? Ikaw yung binibentahan ko. Yung pampapayat. Direk. Pampapayat. Sabi ni Ruben Torres,
Sir Snow, magkano po ba ang basic salary ng superstar at bench player? Pakibati nga pala si Roman Torres, yung pogi ng Antipolo City. Basic salary ng superstar? Ano? 420. 420. Maximum yan, ha? Maximum. Wala pa po yung ganito, oh. Dennis, kunin mo to. Ayan. Mas malaki to kaysa yung nasa ibabaw. Oh, yan. Meron nga akong player, kilala, 1.2 million daw. O, diba? Eh, diba? Per month, ha? Endorsements naman yata yan, eh. Hindi kasi may mga bonus kasi yan, eh. Mga hindi na di-declare normally. Yan yung mga... Under the table. Yung... sinabi mo pa. Yan yung kunyari si Dennis. Ang galing. Dennis! Ang galing mo. Oh, perks yun. Ang galing mo maglaro, Dennis. Pag naipanalo mo yung team, ganito yung bonus mo. Oh, ganon. Parang ibang klaseng team manager ka. Parang yung mga ganon. Parang pumipiga-piga pa, no? Mukhang nakakatakot ka talagang team manager. Parang si Tonichi Ituri, ganyan. Galingan mo, ha? Simon Atkins. Coach yun, eh. Assistant coach nga. Manager yun, eh. Okay. Sabi ni Dennis Verhel, Miss Meg, magkakalaro po ba kayo sa first game nila, ang Twin Towers nila? Yan. Serious pa kaya injury nila? Pabati naman po kami dito sa Baliwag, Bulacan. Dennis Verhel po, thanks. And more power. Taga Baliwag, Bulacan, si Verhel. Yan yung nagdala ng chicharon, eh. No? Hindi ako nagkakamali. Okay. Kasi yung food poison, loperamide lang katapat na. So, yung food poison, ho, ano yan? Magandang, yan yung term pagka mayaman yung nagkasakit, yung nagsya food poisoning. Pagka sa St. Luke's ka. Pag sa center. Parang ano yan, parang kay Direk Leo. Si Direk Leo, pagka nagkaroon nung lumabas yung mga katin niya sa katawan, buni yan, direct. Di ba? Pagka kami nila Dennis, skin allergy. Yeah, we can't relate pag sa center. Okay. Ang basa natin. Okay, from Gerald, uy, gandang gabi, no? At sa lahat ng Datul family sa Santa Maria Isabel. So, ask ko lang po, kamusta na import ng SMB at yung line-up nila? Si Boone. John Boone. Hindi ko pa nakakita si Boone, eh. Puti, no? Yung sa ano rin puti. Pero Boone ang apelido rin nun. Boone. Boone. Ganun, no? Boone. Sakto-sakto nga, eh. Pag black kasi Pero ano to, no? Parang ano daw siya, prolific na player. Parang explosive. Parang gano'n na. Can play. All different positions. Pero ako, Brad, ang pinaka sa akin, nakita ko, na-impress ako yung sa Barako, he can play 1 to 5. Tapos he is... Hinebra. Yung shooter kasi yun. Pati yung sa Air 21, payat. Parang si Jason Terry. Pero masipagan. Depende yung sa Barako, Brad, kasi kaya mag-point guard for a 6'6", ha? 6'6", nagbababa ng bola. Tapos doon siya nag-train sa Auburn University na dati siyang parang naging project player ni Charles Barkley. So, ganun katindi yun. Di ba? Okay, so next. Ano daw yung roster SMB? Napuputol ba si Meg? Paano napuputol direct? SMB. Meg, ano nga? tuloy-tuloy ka daw. Hindi, ganun talaga naglalal. Medyo mahina pa yung microprocessor ni Meg, eh. Kaya bumabagal-bagal. Sabi, hindi mo nga nag-gets yung tanong, sabi, ano yung line-up ng SMB? Ay, line-up. Sige. Ayan, si Meg. Si Meg, ibibigay yung line-up ng SMB. Sige na, bigay mo na. Bigay mo. Ayan na. Solomon Mercado, Christopher Lutz, Yusef Taha, Jojo Duncil, Chris Ross, Paolo Hubalde, Marshall Lassiter, Junmar Fajardo, Chico Laniete, Arwin Santos, Doug Kramer, Ronald Tubid, Rico Meyerhoff. Lagot ka kay Willie Marcial. Ang lakas sa lineup niyan. Hindi sa website ng PBA. Oo. Kay ano yata yun, eh. Kay Pidel, eh. Kasi updated yung stat, eh. No? Minsan nagtataka ako, eh. Sige na. Saan na pag-usapan niya? Baka makita na naman kami sa korte. Malamang. Wala na nga nangyari sa PNG. Basta tayo? From AJ Bayani, Kabayan Snow, update naman po kay Idol Legend. Taga-Italy yan, Kabayan. Pabati naman po kami dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Lagi po kami nanonood. Kay Idol Legend Jolas. Si Jolas, alam ko, project coordinator siya ng Alaska. May Alaska Power Camp, yung Junior NBA. Sa kanya yan. Si Jolas. Tapos, Sexy Legs. Yun. From Mar Deratas, good PM. Ask ko lang po kung sa TV pa rin ipapalabas ang Commissioner's Cup. Sana both games na live. Pakibati dito sa Barangay Casoroy, San Julian, Eastern. Pareho na ba live o isa lang? Yulin. Kasi yung schedule, gano'n na naman, eh. Pero sa TV5 pa din. Sa TV5? TV5 pa rin. Hindi, alam ko, may kinukondak, ngayong linggo kasi, Dennis, may kinukondak na parang ano tawag doon? Hindi ocular, eh.
parang review, hindi rin survey direct eh. Parang may kinukonduct sila na study. Yan, may ginagawa silang study. Hindi, suot ko tong headset si Direct. Ganito yung sinusuot ng coach ni Direct. Kailangan niya ng coach. Tawagan natin si Mr. Willie Marcial. Gusto mo? Yan. Itong si Willie Marcial. Pero nakausap ko kasi si Chairman Ramon Sigismundo na... Meralco. Oo. Ninth place. Hindi, alam ko na kung sino tatawagan Chairman, natin. Si Noel Lorenzana. At grabe. Big time. TV5 bossing. Bossing to ng TV5, ha? Teka lang, tanggalin ko muna itong walang kwenta dahil mas may kwenta yung tatawagan ko ngayon. Ayoko na. Ayoko na sa kabilang linya. Ito, nagre-ring na si Mr. Noel Lorenzana. Para mong tinawagan si Charo Santos. Interview natin. Oo nga. No? Iba yung ka-level niya? Sinagot ka ba? Gabi Lopez. Baka nasa meeting kasi. Hindi. Gabi Lopez. Si Charo Santos. Charo Santos. Oo. Wilma Galvante sa TV5. Ay, nasa TV5 si Wilma na. At bago sige, basa tayo. Contact mo yan from Vic Tenco II. Hello, PTV Sports. Update naman po sa Air 21, especially kay Joseph Yo. Live na po kaya ang first game ng PBA ngayon. Sana naman live na para di na bad trip yung mga manonood. Yan galing mismo sa viewer. Oo, na nababad trip si Vic Tenco. Oo. At Joseph Yo, okay naman. So far, so good. Nung kailan ba yun? Nakakalaban nila Hinebra. Nagtapos sa... anong tawag doon? Magaling daw ang impact ng Air 21. Oo, sinabi ko na kanina. 30-something points? 34 points. Kailangan nila scorer doon eh. Uy, pre! Yung tatay ni Ian Sanggalang, si Kuya Paulino Sanggalang, nanonood sa atin ngayon. Uy! Ayan, Ian ha, hindi mo ako sinasagot dun sa isa ko number ha. Ganda yung laro niya kanina. Snow. Si Ian? Oo nga, maganda na yung laro niya. Gawa natin ang article. Hinebra. Ay, Air 21 yung tinatanong ni no? Sa mga nagtatanong po kay JP Belencion, Brad, kung saan napunta, posibleng kunin po siya ng Blackwater Sports Team. So, bababa muna siya sa D-League for one conference sa aakit siya. Okay? Si Idol Alvin Bulaong, ano po ang masasabi ninyo sa import ng Sunmig Coffee Mixers na si Maze? Pakibati po team, Fidel and Popoy. Ano masasabi mo kay Maze? Maze, hindi siya amazing. Medyo kanina outplayed siya ni Leon Rogers. Pero yung ano niya, yung naibibigay niya sa team, yung contribution, yung pagiging fit. Kanina yung nakita ko kasi puro ilalim. Kundi meron na silang Pingris, meron na silang Ribis, may Sanggalang. So natanong ko si Chairman Pardo, si Ninong mo, kumpare ko. Diba? Sabi niya, hindi, may shooting yan, Denise. Meron niya, hindi ko nakita kanina. Baka hindi lang kanina. Dahil nga kanina, wala yung starting five ng Sunmig sa tune-up. Hindi po naglaro yung Sunmig kanina. Wala si Pingris, wala si Ribis, wala si Baroka, wala si PJ Simon, wala si James Yap. At maghanging question naman tayo at signal na tayong mag-commercial. From John Nard Biton, good afternoon po, Sir Snow at Sir Dennis at Gandang Meg. Ask ko lang po, kung ilan ang ipapadalang atleta ng Pilipinas sa Incheon? Incheon, Korea. Asian Games yan. Okay. Yan ang isasagutin sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Wala si Kuya Snow. Diyan lang yan, may kausap na naman At dahil dyan, mag-answer na tayo ng question nila from Mark Anthony Fernandez. Yung hanging question. Oo nga pala. Ang balita ko parang 100 to 150 athletes ang papadala sa Asian Games. Yan. Yung mga sure winners na ba ito? Hindi naman mga sure kasi Asian Games, mahirap yan eh. Oo, mas minsan mabigat. Pa tayo dyan pagdating sa gold eh. No? Minsan nakakawin tayo, isa lang, dalawa, tatlo. Diba? So, mahirap yan. Yung basketball, sigurado kasama dyan. Yung ating, yung lineup natin na lalaban sa FIBA World, yun ang papadala natin sa Incheon. From Spain, diretso sila sa Incheon, Korea. Nice. So, may chance talaga tayo in terms of basketball. Tingin ko yung basketball, malaki chance natin. Okay, from Mark Anthony Fernandez, Sir Snow at Dennis at Baby. Guapings? Sino? Mark Anthony Fernandez? Guapings. Pwede. May itsura siya. Hindi ko na inaabot yan si Guapings. Hindi alam. Hindi niya alam. Hindi na namin inaabot yan. Ikaw lang daw nakaka-relate. Inaabot namin eh. Yung tabing ilog eh. Hello, Boss Will. Busy ka? Busy ka, Boss. Boss Will, busy ka. Busy ka? Interviewin ka naman namin, The Dennis. Tungkol sa TV.
coverage. Ha? Yung paano magiging Sir Willie sistema. Moore. Basa ka muna, dali. Nila. Baka mamaya nagtataka. Sabi ni Mark Anthony Fernandez, Sir Snow at Dennis at Baby Meg, tanong ko lang kung any update sa Alaska Aces at kung may mga... Ito na! Kapili, unahin natin to. Mas malaking tao to. No? Literally and figuratively. Boss Willie Marcial, ang PBA Media Bureau Chief. Boss Will, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Snow, at sa inyong dalawa dyan. Kasama ko si Meg, si Dennis, saka kakampi mo nung isang araw, si Meg. Si Meg at si paring Dennis. Yan yung pinakagwapo dyan sa Channel 4 na yan. Pare! Salamat, pare. Okay. Boss Will, tanong lang namin, paano magiging sistema sa coverage? Kasi nakausap ko si Chairman Ramon Sigismundo the other day, at sinabi niya na nag-uusap na nga raw sila ni Mr. Noel Lorenzana, yung head ng TV5, regarding doon sa magiging plano kung paano ilalabas yung mga laro. Sa Miyerkules na po ito, boss. Meron na ubang nilabas na clear-cut policy o statement ito pong TV5 regarding that? As of now, ganun pa rin, Snow. 8 o'clock ang live natin, tapos sa action yung 5:30 at 8 sa action pareho. Pinag-uusapan niya kung pareho nila malalive habang nag-uusap pa si Chairman at si Noel. Okay. So, kung pareho malalive sa TV5. Tama. May chance. Ba? Nag-uusap pa sila. Ayoko magsalita ng tapos kasi baka sisihin niyo ako dalawa dyan ni Dennis. Di na ako magagawa sa'yo yun. Nag-uusap. Pero palagay ko may chance. So, ngayong conference yan, kung hindi man, next conference siguro o next season, ano po? Baka next season. Next season na. Pero ang sigurado dito, boss, walang mga laro na hindi maipapalabas. Like yung nangyari minsan noong nakaraang conference. Yung Barako Petron. Meron lang na mag-delay. Katulad kasi meron tayo na laro ng Monday and Tuesday Alam ko yun, March 25 at 31 yata yun. May doon na mag-delay lang. Hindi malalive, pero mag-delay lang. Kasi noong nakaraan, di ba, boss? Yung naglaro tayo ng Tuesday, hindi na ilabas yung Barako Petron. Yung... Tama. Diba? So, hindi mangyayari yun. Ngayon, mapapalabas, pero matidelay. Hindi lang may na-live, pero may papalabas pa rin. May tanong si Kuya Dennis. Boss Willie, si Kuya Dennis. Naku, wala na. Kuya Dennis. Pare! Pare. Ba't kayo? Magkumpare kayo, ang lumalabas na ngayon ng mga applicants napakarami na. Ano ba talagang chances na by next season madadagdagan na ba talaga? Oo. Nag-apply na yung Kia at Blackwater. Hihingin na lang namin yung mga finances nila. Sasabihin na namin sa board meeting sa Thursday na may letter of intent na sila. So, pag-aaralan yung finances. Tapos, siguro by April or May, malalaman natin kung approve na ng board. Kailangan at least makawalo sila sa 10 boto. Okay. So, more or less sure na yan. Pero, boss, bukod doon sa dalawa na yun, meron pa ba nagpahayag ng interest, boss? Meron pa. Pero, magbibigay na sila sana dapat ng letter of intent. Sabi ko lang, mag-usap muna kami. Di na commissioner at yung principal. Ano yan, boss? Mag-usap muna kami. Huwag muna sila magbigay ng letter of intent. Pero gusto nila na magbigay. Sino yun, boss? Sino yung sila? Pwede bang hindi ko muna sabihin, Snow, kasi baka nakakaya naman sa kanila. Na-preempt na. Pero ikaw, ano pakiramdam mo, boss? More than 12, pwede? Next season? Sa palagay ko. More than 12? Hindi. More than 10. Safe ako, more than 10. Pero kung 13, ganun, papayag kayong 13. Hindi nyo type. Medyo hindi maganda yung bilang, no? Sa atin naman, lahat naman kung anong sabihin ng board. Kung yun ang sinabi ng board, wala tayong problema. Nasa board talaga pag sinabi ng 13, 14, 15, depende sa kanila, kami sumusunod lang. Okay. Dennis? Okay na. Okay na? Ayaw mo na kausapin si Boss Will? Hindi, parati ka naman kausapin. Yun pala, ano ba Boss Will, ang pag-uusapan natin? Totoo ba, boss? 100 million yung binayad? Ng Blackwater? Ganun na ba? Ng Blackwater tsaka ng Kia? Ganun na ibabayad? Depende pa nga sa board, di ba? Katulad sinasabi ko, mag-uusap pa naman yan kung anong mga parameters, kung anong mga kondisyon, kung ano dapat na, pinag-uusapan pa. Hindi pa natin alam kung pwede sila. Di ba? Ang unang-una talaga kailangan ma-approve po na sila ng board. So sa Webes, boss, talaga a-approve na yan o i-deny kung hindi man? Hindi
So, Webes na talaga yan? So, Webes, sasabihin pa lang namin sa board na may gusto, okay? So, hingin namin yung papeles, lahat ng tapos may recommendation si Commissioner, ma-approve lang by April or May siguro. April or May, dapat. Ganun pala katagal yun, ano, boss? Birthday ko pa naman yung April 22, boss. Ay, wala kami. Tanong ka, Meg. May tanong ka? Wala kami. Wala kami dyan. Pero, bibigyan pa rin kita ng ticket na dapat namin. Magtago na daw kayo, Sir Will. Bibigyan namin ticket. Okay, Meg, tanong ka. May tanong sa'yo si Meg, Boss Will. Hindi, boss. Follow up lang doon. Standard po ba yung 100,000 nyo na fee? 1 million. 100 million. 100 million yun. Yun ang inano ng board. Pwede naman, yun ang hinihingi ng board. So, depende din talaga sa board kung doon sila, kasi nanggaling yan sa 60 or 70. Sinasya ng board na nung 2 years ago. 2 to 3 years ago. Okay, thank you, Boss Will. Isa na. Panahon na ba para mag-expand ang PBA? Napapanahon na ba? Dapat lang. Dapat lang mag-expand. Kasi madami na nag-try players. Sana may matanggap na team for this year. Oo. Team o teams. Oo, okay. Salamat, boss. Yung officiating natin, kumusta to? Yung officiating pala? May training daw. Ano gusto mong itanong? Hindi, ano ba to? Meron daw kayong training o meron kayong special program na gagawin para mas mapalakas pa? Meron yan. May pinag-uusapan sa mga taga-Australia at mga taga-NPE. Tungkol na sa training na yan. Okay. Thank you, Boss Will, ha? Salamat sa'yo. You're the best. Maraming salamat sa inyo tatlo. Okay. Thank you so much. Ang napakabait po. Masarap kausap. Malakas mang-asar na Media Bureau Chief ng PBA. Hindi ka naman niya inaasar. Nagsasabi siya ng totoo. Magkakampi kayo, ha? Ay, partner, si Junter Flores ng Boracay Ultimate Team. Teka, pre. Nanonood ang PTV Sports. Nagpapatawag na si Mr. Lorenzana. Brad, ihabol natin direct. Malaki to. Noel Lorenzana. Ito na, nagpapatawag na sa atin. Nag-text. Ayun. Hi, boss. Boss, is na ito. Boss, interview lang sana ako. Pwede ka ba namin i-patch sa PTV ngayon? About sa PBA coverage? Pasa ka muna isa. Boss. Sabi nga ni Mark Anthony Fernandez, any update sa Alaska Aces? At kung may trades ba na nangyayari? Alaska, nag-ensayo pa lang. Maganda pinakita nila sa Cebu ba trades? Noong nakausap natin si Coach Luigi Trillo, may nag-o-offer sa kanila pero right now wala pa siyang planong galawin. Oo. Excited sila sa import nila, yung comeback na Rob Dozier. Kasi so far, di ba best siya? Best import class. Laban niya nun si Vernon Macklin. Yes. Hinebra. So, excited sila kasi alam na yung sistema ng Alaska Aces. Syempre. Next. From June Bonita Losaida, hi, gwapong Snow, crush kong si Meg and Prinsipe Dennis. Kailan Princess, ha? Okay. Kailan po ipapakita ng PBA ang roster ng 10 teams sa Comscop? May mga natanggal po bang mga players? Thank you po, God bless. Binabati ko po ang lahat ng Bonita family sa Bicol at Losaida family sa Philinvest, San Pedro, Laguna. Sa si June? Sa website ng PBA, pba.ph. Nandun na. Lineup. Yes. Okay, next. From Jonard Biton, good afternoon po, Sir Snow at Sir Dennis at Gandang Meg. Ask ko lang po kung ilan ang natanong na yan. Kanina, si Inchon. Punta naman tayo sa Twitter. Sa text, wala pa ata. Meron na ba kanina tayo sa text? Nag-text na tayo kanina. Baka meron pang bago. From Rico Bateenyo, hi, Sexy Megs at Nicole. The best Snow at Dennis. Sino paglaruin na si Forrester ng... Sana paglaruin. Sana paglaruin. Hindi mapag-iwanan. Go BDSM. Hindi mapag-iwanan. Okay. Pinalalaro naman. Noong against F21, nakapaglaro, 2-3. And kanina nakita ko naglaro no? Pero wala. 0 kanina si James Forrester. Pero still a project player. Maganda pa rin yung future niya. Ni Forrester. Okay, next. From Tim Burt, update naman sa lineup ng Barako Bull. Kanina sige, Ross, lineup ng Barako. Meron ka dyan? Tingnan natin. Barako. Okay. Muna tayo sa teams, pero bago yan,
Basa ka muna isa siguro. From Jeff of Isabela, good PM po. Ask ko lang po kung may bago bang aabangan sa Alaska Aces. Any trades? Thanks, more power to your show. Sige, habang sinasagot ko yan, tingnan mo na yung barako. Siguro, a more mature Calvin Abueva and a much better Alaska, because if you have Abueva na mas mature at mas nagagawa yung basketball more than anything else, in and out of the court, di ba? Tingin ko mas maganda kalalagyan. So you think for the next conference, more mature Calvin Abueva ang makikita ng mga tingin ko kasi I guess yung if meron mang positive na nangyari dun sa mga negative na nangyari before, it's yung maging aware siya na, because he felt yung backlash He felt yung mga negative things na nangyari sa kanya, yung mga wala man negative in a way na physically or psychologically, nakita niya yung kumbaga yung mga comments ng mga against him, against Alaska, di ba? So, with that in mind, parang mas lalo siya naging aware and conscious sa mga kilos niya. Yeah. So, ito na ang roster ng Barako Bull Energy Cola. Jason Deutschman, Dennis Miranda, Dorian Peña, Carlo Lastimosa, JC Intal, Ron J. Buenafe, Robert Labagala, Dave Marcelo, Willie Miller, Mark Isip, Leo Nahorda, Jeric Fortuna, Willie Wilson, Keith Jensen, Mark Macapagal, and Mick Pinisi. Mick Pinisi, may negosyong itlog. Talaga. Bago. Maraming business yun. Yung Barako, tabla sila last time Global Port. Pag tabla, pag tune up, tinutuloy. Brad, nakausap na si Mr. Lorenzana. Sa ngayon, status ko, tama yung sinabi ni Mr. Willie Marshall. Pero nagkukonduct na sila ng study kung ito ba pwede nang i-live both on TV5. Dapat. O ipagpapatuloy nilang ipalabas yung camera. Kitang-kita sa camera. Ayun. Kasi torn between sila dun Pero boss, partner one of the top rating shows ever sa TV5 ngayong taon ang PBA is Game 6 of the finals between the Rain or Shine Elasto Painters. Siyempre, titignan nila dyan, every play date ba Game 6. Di ba? Di ba? Pero at least magandang indication yon. Kasi tama naman si Mr. Lorenzana hindi naman pwedeng i-generalize yung ratings ng PBA year-round. Kasi mas malakas talaga yung mga playoffs. Actually, ang maganda dyan, bakit naging successful ang Game 6 na Rain or Shine yung... Yung championship ba to? Championship. Na nandun ang Rain or Shine na supposedly hindi popular. Why? Because from start to finish, I think yung mga nanonood ng Game 6 na yun yung mga simula pa lang, sinundan na nila yung Saka may vendetta yung sumuporta sa Rain or Shine Yung mga nagalit sa Sunmig, mga fans particularly ng Ginebra, ando doon. Pero ang bottom line doon is, na-sustain ng PBA yung viewership, yung audience. With or without the teams, yung mga sumusuporta, andyan sila. Plus, itong conference, maiksi, mabilis ang aksyon. So, saka malaking bagay yung ginagawa ng Spin.ph, Brad Siyempre. I-commercialize. Personalize yung familiarize yung tao doon sa mga story. Hindi lang ikaw, pati yung Solar Sports Desk, kahit pa paano, medyo... Tsaka yung PBA.ph, di ba, Brad? Di ba? Hindi ako kasali rin. So, hindi na yun. Kaya natin ang news at 6. Nakita ko na po si Miss Catherine San Gabriel. Bagay na bagay po niya ang kulay brown. Si Atty. Mark Castrodes at saka si Ralph Mabina, naka-ready na po. Mga sponsor mo, Meg? Yes, thank you to Street Couture, Mr. Rudy Yun ng Hook Up Watches. TOP Restaurant, Sir Giselle, Richard Bondad, Mr. Amis ng mga amazing playground, Sir Giselle Dosina ng Ever Belana sa ating makeup. St. Luke's Medical Center, Dean Grace Enterprise and Medical Supply, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and My Jewelry Box. Okay, Dennis? My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Bass, Mama Lau, Tito King, at saka kay Mami G, Daddy Dan. At happy birthday in advance kay Martin Iringan. Luke Martin Iringan this week. Yan. Daughters ni Dennis Verhel. Okay, ako naman, salamat po sa Barako Bull Energy ko na Mr. George Chua, Michael Joseph Chua, Po Chua, Mr. J. Lianos, Boss Africa Shaw. Salamat po sa inyo, sa Axel Fishes, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo Valerosa, Jacob Malapas at Arvin Roa. Kay Boss Giselle Ducy, ng Ever Belena at Blackwater Sports. Malaki boss, pero okay to, no? American size pala yung Blackwater mga damit nila. Tsaka kay Mr. Wilbert Lawa, kay Boss Hiliman C, tapos kay Boss Mike Lim, kay Boss Rudy Yu, pagi ng Blackwater, si Patrick Aquino, tsaka si Kuya Mike Lim. Salamat po sa inyo, tsaka kina Coach Boy Sablan. At happy sa mga first year, sapatos ko. Oy, boss yung sapatos, okay na daw, kukuha tayo. Anytime. Okay, at salamat din po sa Ninong Renato Lirio natin ng Rally Tours and Travel. At sa Straight Couture, tsaka sa Hook Up Watches,
kay Mr. J. Lucero. Akin na yan. Thank you. Ako po ang inyong Negosyo Badwa. Megs Yozon. Dennis Principe. Sports Radio, kalas na tayo. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.